na yung tayo'y diyan ay mga Kristiyano. Kaso lang, palasak na yung salitang Kristiyano ngayon, no? Kahit mga maglalasing, nakikikristyano. Diga? Kahit yung mga nasa bilangguan, nakikikristyano din. Sa kanila, pag hindi ka Muslim, Kristiyano ka. Pero sa Bible, pag hindi ka ligtas, hindi ka Kristiyano. Ano? Ang Kristiyano sa Bible ay ligtas. Tiyak na palangit. At sila din yung tinatawag na mga anak ng Diyos. Totoong anak ng Diyos. Na tayo'y itinaga niya. Kinakausap yung mga Kristiyano, mga ligtas, mga membro, na naligtas bago naging membro ng iglesia sa Efeso, na tayo'y itinalaga niya ng una pa. Sa madalit sabi, sa pagkukubkob ng tulad sa mga anak sa magitan ng Jesucristo. Kaligtasan po ang tinatalakay diyan sapagkat yun ho palang pagiging anak ng Diyos. Dahil wala hong palangit na hindi anak ng Diyos. Kapag hindi mo tiyak na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka palangit. No? At wag ho niyong paniwalaan na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dahil Bible ho ang tututol dyan. Bakit sinabi pa ng John 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo? Eh kung lahat naman pala'y anak ng Diyos, ba't may ganong salita? Are you with me? So wag niyong paniniwalaan na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi ko lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pati yung pumatay, pati yung nang-rape. Ano pang silbi na tayo nasimba? Ano pang kahigtan natin? Na tayo nasimba na linggo, nagbabasa, nag-aaral. Pari-pariho din lang naman palang anak ng Diyos. Pero kayo magpapakaloko na rin. Anong inihigit natin kung lahat ay anak ng Diyos? Tama ba? Ano ang kalamangan na nalayo sa bisyo? Ano ang kalamangan na nalayo sa mga kasalanan kung lahat naman pala'y sa Diyos? Sinungaling po yun. Hindi ho totoo yun. Dahil ang Bible lang may sabi, hindi lahat. Kaya nga may sinabing, kayo'y sa inyong amang dyablo. So pag pinag-uusapan, sa pagkukubkob na tulad sa mga anak, kaya nga po yung ating pag-uusapan, papaliwanag ko muna kung bakit naging conform. Kasi itinalaga eh. So, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukubkob, yun ho palang maging anak ng Diyos. Yun ho palang maligtas ay biyayang nakatadhana. Nakatalaga. Biyayang kayo nakaka-attend lagi. At biyayang laging gusto nyong umating. Na tayo itinalaga niya. Isalitang itinalaga, mga kapatid. Pag sinabing sa English niya, predestinated, that means predetermined. Ang ibig sabihin niyan, decide beforehand. Ibig sabihin, naipasya na bago pa nangyari. Intindihan niyo ba yan? Pag sinabing predetermined, sa English ay predestinated, that is, decide beforehand. Naipasya na bago pa nangyari. Kumbaga, mga kapatid, sa isang building, nakadrawing na bago ang construction. Tama? Ito talaga ang disenyo ng aking bahay. Hindi niyo ba yan? Kumbaga sa kasalan, nakapagbulungan na. Kaya ito ang mga detalyeng mangyayari. Napag-usapan na yan in advance. Bakit ikaw at ako ay maliligtas, magiging anak ng Diyos? Predestinated. Itinalaga. Sa New Testament of God, decreeing from eternity. Wala pa man tayo nakatalaga na alam lang ng Diyos. Hindi aksidenteng ikay magsisisi. Hindi aksidenteng ikaw ay susuko kay Kristo.
Dahil wala pa man sa kaduluduluhan ng muta na tayo nililikha ng Diyos, maging ang universe, may nagpasya na. May nagtakda na. May nagtadhana na. May nagtalaga na. Maliwanag ko ba ang ating pag-aaralan? Ngayon, bakit ang pamagat ay counsel? Unawain natin yan sa verse 29 ng Roma chapter 8. Romans chapter 8. For whom He did foreknew, He also did predestinate to be conformed in the image of God. Yan. Take note, yung predestinate and confirm, merong relationship. Tingnan po natin ang Tagalog niyan. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga. Di ba? So, yun ang nabasa natin sa Efeso. Predestinate. Itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, doon natin po kinuha yung ating pag-uusapan. Ito ang ating pamagat. God is able to confirm you. God is able. Ayan, wala pa ang ating pamagat. To confirm you. Kasi ang una natin pinag-usapan ay ito God is able to conserve. Ang Diyos ay kayang magligtas. At sabi, utterly save. Hindi bitin, lubos. Ang Diyos ay kayang magligtas ng lubos. Then number 2, God is able to choose. Kanya puro siyan. Ngayon naman, ay God is able to confirm you. Anong ibig sabihin? Kaya ng Diyos na ikaw ay itadhana. Amen. Kaya ba ng Diyos? Kaya nga niyang hindi magtalaga, di kaya rin niyang magtalaga. Ang Diyos ay walang obligasyon sa kanyang ginagawa. Ginugusto lang niya para sa kalwalhatian ng kanyang pangalan. Amen? At walang sasaway sa Diyos. Sino sasaway sa Kanya? Siya lang sa walang hanggan. Walang mag-i-impluwensya sa Diyos. Sino mag-i-impluwensya sa Kanya? Wala naman siyang kasabayan. Sila lang tatlong persona sa isang Diyos. So walang nagdidikta sa Diyos para siya'y gumawa. Lahat ay Kanyang pasya. Lahat ay Kanyang gusto. At pag siya'y gumusto, sino tututol? At pag siya'y gumusto, hindi mali. Bakit? Hindi naman utos na siya'y gumawa. Kusa niyang gawa yan. Tayo, kaya dapat sumunod. May nag-uutos sa atin. At pag hindi ka sumunod, nagkakasala ka. Bakit? May nag-uutos sa iyo. Yan ay ang Diyos. Pero ang Diyos hindi magkakasala. Bakit? Wala naman nag-uutos sa Kanya. Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos nga hindi nagkakasala kung ayaw niyang lumikha ng universe. Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos ay hindi nagkakamali, ni nagkasala kung ayaw niyang lumikha. Eh lalo namang hindi siya nagkakasala kung gusto niyang lumikha. Alam niyo, maraming taong makitid ang bulay pagdating sa Diyos. Kaya makitid din ang pagtugon sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Kaya hindi natin pinalalampas ang mga ganitong paksa. Are you with me? Okay. God is able to confirm you. That is, God is able to predestine you. Klaro ho ba? Ngayon, maliwanag na ho ba yung confirm and predestination? Pag sinabing predestination, predestinated, wala ka pa, nakatalaga ka na. Saan? Na maging mga anak ng Diyos. Balik nga tayo sa Efeso chapter 1 verse 5. Tingnan niyo po. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa. Sa pagkukupkop na tulad sa mga anak. Kaya mga kapatid, yung maging anak ng Diyos,
hindi aksidente. Hindi ang by chance. Yan ay by confirm. Eternally decreed by God. Okay. So, una nating pag-uusapan, number 1, para di tayo magtagal, basis. Basis. God is able to confirm you. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, alam niyo, ang dami hong ginugulo ng mundo eh. Kasi ang tawag ko sa relihiyon na hindi ligtas, panirang damo. Alam niyo ba yung panirang damo? Pag kayo ay nagtanim ng palay sa palayanan, mas maraming nasibol na timsim. Alam niyo may mga timsim? Mas mabilis lumago yung hindi tunay na palay. At kapag hindi mo ginamasan, ay talaga yung tawag doon, nababansot yung yung tunay na palay. Naintindihan niyo ba yan? At alam niyo ba mga kapatid, maraming relihiyon panirang damo lang. Kapag hindi ka lumalim sa Diyos, aakalain mong lahat ay sa Diyos. Pero basahin mo ang Bible, hindi lahat ng relihiyon sa Diyos. Ang tawag ng Panginoon dyan ay panirang damo. Bakit ngayon? Lasak na salitang Kristiyano. Sa kanila, ikaw ay hindi Kristiyano pag Muslim ka. Kaya sa kanila, kahit pumapatay, kahit nagnanakaw ng bilyon-bilyon, kahit ng rape, kahit nangangaliwa, kahit mabisyo, Kristiyano rin. Kasi hindi Muslim. Hindi ho totoo yun. Amen? Ano pa? Ngayon, sinisira na din yung salitang mga anak ng Diyos. Lahat daw naman mga anak ng Diyos. Sinong may sabi? May sinabi ng Bible, kayo'y sa inyong amang dyablo. At bakit pupunta pa ng impyerno ang tao kung anak ng Diyos? Kung lahat ng tayo anak ng Diyos, bakit magkakatawang tao pa si Kristo at mababayubay doon sa krus ng Kalbaryo? Mamamatay para bayaran natin mga kasalanan. Lahat naman pala anak na ng Diyos. Kasi nungalingan yon. Ngayon, isa pang winawasak ng mga panirang damo yung salitang ligtas. Lahat daw na may ligtas na. Mali. Are you with me? Sa ating pinag-uusapan, kung ikaw ay magsisisi ng iyong mga kasalanan at mananampalataya, yan pala'y kaya nangyari. God is able to confirm you. Kaya pala dumating ang tagpong si Brother Tasio na babaero. Ay dumating sa panahong nagsisi at nanampalataya at nakakilala. Yun pala'y God is able to confirm Tasio. Ibig sabihin, nakatalaga. Amen? Kahit may kikasulok-sulukan ng bahay sa gubat, pag ikinakatadhana maligtas, may makakarating sa iyong mga ngaral. Kahit may kinado sa almost bibitayin ka na, hindi pa matutuloy ang bitay hanggat hindi ka muna naliligtas. Bakit? God is able to confirm you. Ngayon, ano yung basis? Verse 5. Tuloy natin. Ano ang basis niyan? Na kayo'y tinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa magitan ni Yesu Kristo. Sa magitan ni Yesu Kristo, sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Therefore, mga kapatid, ang nagpasya, ang natadhana, ang nagtakda, na ikaw ay maging anak ng Diyos, hindi ikaw. Amen? Mali ho yung ako ang nagpasya. Hindi. Ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Hindi tayo ang nagtadhana ng ating buhay. Diyos ang nagtadhana. Are you with me? Ay paano, pastor, yung iba? Wala tayong magagawa doon. Uulitin ko, hindi katungkulan ng Diyos ang magligtas. Salamat na lang ang Diyos ay may iniligtas. Bakit? Lahat na may paimpyerno eh. Bakit? Lahat ng tao ay makasalanan. Pero salamat ang Diyos ay nagbawas ng mga paparusahan. Yun yung mga itinalaga. Klaro ba?
Ang Diyos ay Diyos kahit hindi siya magligtas. Walang kasalanan sa Diyos kung hindi siya magligtas. Walang kasalanan sa Diyos kung hindi siya maglikha. Bakit? Wala namang nagdidiktang siya'y lumikha. Siya ang nagpasya niyan. Kaya lahat ng bagay, pasya niya. Tignan niyo ha? Yun palang tayo itinalaga niya ng una pa. Nung una pa. Mamaya mapapansin natin kung kailan yung una pang yan. Ayan o. Na tayo tinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamagitan ng Jesucristo, sa ganyang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So yung palang nagtalaga, hindi ikaw. Hindi ako. Siya ang nagtalaga. Salamat nga't ang Diyos ang nagpapasya. Kung ikaw kaya ang magpasya, yung nga magsimba lang, ang hirap pagpasyahan. Sa totoo na, kung ikaw ang nasusunod, andito ka kaya ngayon? Nako naman. Totoo magmamarunong ka pa sa Diyos. Salamat na lang ang Diyos ang nasusunod. Sa makasalanan natin, pera o bayong? Simba o kuya-kuyakoy? Naku, kuya-kuyakoy tayo. Kaya tayo naandito, hindi aksidente. May nauna nang nagpasya. At yung nagpasyang yan, hindi natin kayang labanan magpakailanman. Suportahan natin, same chapter, verse 11. Verse 11. Yung iba hindi abot yan eh. Yung iba ginigigilan yan eh. Kalay mo ang ating evangelistic. Ganito tayo sa evangelistic. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana. Tingnan nyo ha. Nandiyan na uli yung itinalaga. That is confirmed sa Romans chapter 8:29. Na itinalaga na niya tayo. Tayo naging mana, naging anak niya at tagapagmana niya. Bakit? Na itinalaga na niya tayo noong una pa. Ayon sa pasya. Sino nagpasya? Niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Sino ang nagpasya? Ay kung hindi ka ako tatanggap at hindi ako mananampalataya, ay walang magagawa ang Diyos. Kaya ka nga nanampalataya ngayon eh. Naipasya ka na noon pa. No? Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Siguro, isa na lang, tipirin natin talata. Mabuto ngayon naman natin yan eh. Sa James 1:18. James 1:18. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ang sabi, sa kanyang sariling kalooban, hindi sa iyong kalooban. Alam mo, pag ang pagpapasyahan, pag ang ating susundin, pag ang ating titingnan sa taloy-toy ng ating pagkatao at liwanag ng banal na kasulatan, sa jin na tayo kaysa kay Kristo. Sa mundo tayo, hindi sa Diyos. Naparito na nga ang ilaw, pero inibig pa ng tao ang kadiliman. Bakit? Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Klaro ho ba? Ano yung basis ng God is able to confirm you? God is able to predestine you. Ano ang basihan? Sino ang nag-initiate? Sino yung nag-start? Sino yung nag-take ng initiative? Hindi ikaw. At kailan nangyari yan? Mamaya, pansin natin yan. Ito na. Number 2 tayo. Number 1, basis. Number 2, before the foundation of the world. Ano ba ibig sabihin ng before the foundation of the world? Sa Tagalog, bago natatag ang sanlibutan. Gaano ba katagal na ang mundo, ang universe? Maraming pag-uusap dyan sa science, scientists, million years na. Pero sa Bible,
magse-7,000 years pa lang ang daigdig. No? So may mga pag-aaral dyan, may mga gap theory sa Genesis chapter 1, verse 1 and 2. Ngayon, anong punto natin? Pag sinabing before the foundation of the world, ikaw ba'y nauna sa mundo? Sino ditong nauna bago ilalagay ang mundo? Ang lupit naman. Ikaw ay nilikha na bago pa nilikha ang mundo. Sino ditong gayon? Abay, matanda ka na pagkaikigayan. Akala mo nauna ka pa sa mundo? Ano ibig sabihin ng before the foundation of the world? Ikaw ay hinirang na, ikaw ay tinalaga na, wala pa man ang daigdig. Paano nangyari, Pastor, yon? Bakit? Hindi naman kasing kitid ang ating utak, ang utak ng Diyos. Ang ating namang karunungan ay hindi karunungan ng Diyos. May patunay ba tayo dyan? Isaiah 55, verse 8 and 9. Tingnan natin. Naalala ko lang. Isaiah 55. Tingnan nyo ha? Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Verse 9. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa. Gaano kataas ang langit sa lupa? Hirap na nga tayo makapunta ng niyog. Ay kung pa kaya langit. At alam niyo ba ang langit? 3 klase ng langit sa Bible. Unang langit, clouds of heaven. Yan yung nililiparan ng mga ibon. Nasa Bible yan. Bandalwa yung permanent heaven. Ano yung permanent heaven? Yan yung nilalagyan ng bituin. Buwan at stars. Sa Genesis chapter 1, nung likhain ng Diyos ang tubig, ang laking volume na ito, balot pa lang yung universe ng tubig. Alam niyo ba, kung masasagad ng tao yung rurok, yung taas ng universe, yung langit, ang ibabaw pala na yan ay napakalaking volume ng tubig. Balot pala tayo ng tubig. Kaya nung gunawin sa panahon ni Noah, saan kukuha ng tubig? Insufficient ang tubig sa earth. Pero sabi ng aklat, na nga buksan ang bintana at pinto ng langit at ibinuhos ang tubig na napakarami. Ano pat yung pinakamataas na bundok ng Ararat na 12 feet ang taas? Na 12 feet ang taas ng tubig. Ano yung Everest? Mount Everest. 12 feet po yan. Kaya nagtataka mga archaeologists, kaya napatunayan talaga nilang tunay ang pangbansa, pangmuong mundong baha. Bakit? Nakakasumpong sila ng mga shellfish sa ibabaw ng mga matataas na bundok. Paano nakapunta yun doon? Nagkaroon talaga ng pambaha. At napatunayan nila yung ark ni Noe. Ngayon, punto ko, may first heaven, second heaven, yung third heaven, yan na po yung God's home. Are you with me? So, yung ang clouds of heaven, ang taas na. Yung pang permanent heaven, ang taas na. Ay yung sa ganyan na hindi kayang abutin ng pinakamalaking telescope na invento ng mga tao, hindi kaya. Ay yung pang langit, ang taas, ay sabi, diyan inihambing, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Huwag mong ikulong ang Diyos sa iyong napakaliit na utak. Dahil wala ka pa, ando na ang Diyos. Wala ka pa, ang Diyos ay walang kasing runong na. Ang Diyos ay hindi nag-i-improve. Ang Diyos ay hindi nag-aaral para matuto. Siya ang pinag-aaralan. Hindi siya nag-aaral. Walang discovery sa Diyos. Are you with me? Kaya nga walang accident sa Diyos. Hey, are you listening? Tapos pupulaan ng mga ibang nangangaral. Paano nangyari yun? Ay wala pa ang tao. Sa iyo paano? Pero sa Diyos, sadyang ganun lang yun. Amen? Dahil alam mo, pag pinag-usapan niyo ang karunungan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, ito. Alam niya perfectly ang eternity past, alam niya ang kasalukuyan, at alam niya ang inaharap. Ang walang hanggan nakaraan at walang hanggang hinaharap ay iisang ngayon lang sa Panginoon.
Sa atin may kahapon, sa atin may bukas. Sa Diyos ang walang hanggang nagdaan at walang hanggang darating, isang kasalukuyan lamang. Kaya walang discovery sa Diyos. Are you listening? Yan ang Diyos. Kaya mali yung Diyos na nasa dingding. Anong magagawa ng Diyos na yan? Kaya yan ay karumal-dumal sa Diyos yan eh. Diyan nyo ako'y tutulad. Hindi nga makagalaw. Anong alam yan? Naintindihan nyo ba yan? Ngayon, before the foundation of the world, anong idea? Hindi ka pa'y pinapanganak. May Diyos na nagtadhana. Paano yung hindi? Huwag ka nang makialam. Magpasalamat ka na lang. Nakasama ka doon. Bakit? Hindi nga problema ng Diyos yung bigyan natin po problemahin yun. Dahil hindi kalupitan ng Diyos yun. Tatandaan ninyo, ang Diyos ay banal. Yan ang problema ng tao. Ang Diyos ay banal. Tayo ay makasalanan. Ito pa ang problema ng tao. Ang Diyos ay hari ng mga hari. Tayo ay nilikha lamang. Kaya mo bang utusan ng hari? Kaya mo bang saliputin ang programa ng hari? Gayong ikaw ay wala pa, ang Diyos ay naando na magpakailanman. Tayo ngay hindi umidad sa anghel. Ang layo ng edad ng anghel sa tao, ay kung yung anghel nga, hindi natin kaya pakailanman, ay di lalo yung lumikha din ng anghel. Naintindihan niyo ba yan? Ganyan kalalim, ganyan kadakila, ganyan kahiwaga, ganyan ang biyaya ng maligtas. Yung nga maging tao, biyaya eh. Ano ba? Out of 6 million yata o 60 million human sperm. Sperm. Alam niyo ba yung sperm ng lalaki? Sa babae ang egg. Mali naman pala yan. Sa atin doon egg. No. Ang babae ang may egg. Ang sa lalaki sperm. Wala tong bastos ha. Ito ilustrasyon lang. Alam niyo ba, 60 million yung mga umuusa doon. At alam niyo ba, ang makakalampas lang doon, isa. O kaya naman dalawa, kaya may kambal. At pag naglima, lupit na. Malalakas yun. Siguro magaling mga na malunggay. Ano? Adi, naglilima. Pero imagine, pero ang karaniwan, isa lang out of 60 million. Kaya kayo maging tao, biyaya eh. Di lalo na kayo maging maligtas. Amen? Ganyan po yan. Alam niyo po, ang theology, hindi yan emotion. Minsan kaya ang tao hindi makapasok sa theology, emotion ang pinaiiral. Paano yun? Alam mo kung ang Diyos magpapairal emotion, patay tayong lahat. Bakit? Galit siya sa atin. Ating pairalin ang pagiging sovereign ng Diyos at ang kanyang katotohanan. So, before the foundation of the world, basahin natin. Verse 4 and 5. Ayon sa pagkapili niya sa kanya, kasi magkaugnay yung pinili at predestinated. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago ito natagay sa liputan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Verse 5. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa magitan ng Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So, number 1 ay basis. Number 2 ay before the foundation of the world. Balik tayo sa Roma 8:29. Sana mabilisan ko lang to, no? Kasi theology to eh. Sapagkat yung mga nang una pa, ano ba yung una pa eh? Kanyang nakilala. Mga kapatid, nakilala. Sa English yan ay porno. Nakilala. Alam niyo ba ang salitang nakilala? Mga kapatid, sa Bible? Yan po ay galing po sa Grego na proginosko. Ang ibig sabihin niyan, kilala na niya. Alam niyo ang ginamit niya ng kilala? Yan po ay relational. Relational. Hindi ito basta kilalang naalaman ko yung pangalan, hindi ganyan.
ang pagkagamit po. Kaya ang mga cross-reference po nito, mga kapatid, ang ginamit dyan ng mga cross-reference, Genesis 4 verse 1. Tingnan niyo po. Genesis chapter 4 verse 1. At nakilala ng lalaki si Eva. Sino yung lalaki? Tingnan nung magkakilala. Ang lupit. Nang makilala at nakilala niya ng lalaki si Eva. Yung salitang nakilala, pariho yan ng Roma 8:29 na kanyang asawa. At dahil nakilala ni si Eva, ni Adan si Eva na kanyang asawa, siya'y naglihi. Ang lupit ng kilalanan na yon. Ano? Siguro si Jerome di pa kilala si Marinel. Ano? Si Michael, kilala na si Jane. Bakit naglihi? Ano ba ibig sabihin ng nakilala? That is relational. Kailan nagkaroon ng relasyon? Before the foundation of the world. Ikaw ay minahal ko na wala ka pa man. Dahil lang pag-ibig ko sa aking anak. Kanyan yan kalalim. Man? Kaya, hindi aksidenteng isang araw bakit gusto ko ng Bible? Ba't gusto kong nasimba? Ba't ako'y lungkot na lungkot sa kasalanan? Yan sagya mangyayari sa iyo. Kapag kabilang ka sa kinonfirm ng Panginoon. God is able to confirm. Amen? Kaya niya yon. Ay nangyari nga Di kaya niya. Amen? Yung salitang pregonosko, yan ang ginamit niya, nakilala. Ibig sabihin, ba't naglihi? Alam niyo ba ang idea na yan? Relational. Relationship. Ang paghahambing ay katulad, sa ibang termino tawag yan ay intercourse. Intercourse. So, hindi natin nilalagay yung alam mo, lahat naman ng mga kaganapan sa lupa, ginagamit ng Diyos na paghahambing. Katulad ng ulo at katawan, ipinaliliwanag lang ng Panginoon ganon kalapit, ganon katibay ang relationship ng church at ni Kristo. So, are you with me? So, sa Roma chapter 8, sa Amos chapter 3 verse 2, tingnan din po natin ang Amos chapter 3 verse 2. Kayo ba naligo? Yan ang ating babasahin, Amos. Pag di ka naligo, ay di Amos chapter 3 verse 2 ka. Okay, ganito sabi. Kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa, kaya't aking dadalawin sa inyo ang lahat ninyong kasamaan. Ang daming bansa. Ilan? 195 countries. Okay, utoy ako natututo Ano? Magaling din naman ang aking pinapakinggan sa utoy. Kasi mahilig siya sa history. Ngayon, sabi na Panginoon, kayo lamang ang aking nakilala. Take note the word nakilala. Kayo lamang. Ano ba ang bansa Israel? Chosen nation. Ibig sabihin, out of many nations, Diyos lamang ang kanyang kilala. Out of many nations, Israel lamang meron siyang relasyon. Ano ba ang tunay na bansang may Diyos lamang sa laye ay ang Israel. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng Israel. Magbasa kayo. Ang Diyos na nagpakilala na lumikha ng lahat ay nagpakilala sa bansang Israel lamang. Yung salitang kilala, from the Greek word na proginosko, ang idea na yan, relationship. Kaya doon po sa Matthew 7:21 hanggang 23, tingnan nyo ha. Sige, pakibilisan na lang natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng langit. Mas maiintindihan natin ngayon, hindi lahat. Maraming reliyon, tawag na tawag sa Panginoon sa langit. Hindi ka? Kahit ngayon nasa sabungan, may Panginoon din Amen? Kahit ngayon nagnakaw ng bilyon-bilyon. Lalo ngayon, abot-abot ng Panginoon ng mga yan. Huwag sana mahuli, huwag sana mahuli. Ano? Lahat halos na Panginoon Amen? Pero sabi ng Panginoon,
Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karerang langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Kaya mga kapatid, hindi emotion ang pagbabasa ng Bible. Truth. Ang pairalin natin kung ano yung truth. Bagaman masakit, yun ang truth. Tama? Yung mamalo ng anak. Pag ikaw ay emotional, mahirap yan. Yung mamalo ng anak. Pero pag pinairal mo yung katotohanan, dapat yan para matuto. Are you with me? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, verse 22. Verse 22, ano sabi? Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo yung nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo yung nagsagawa kami ng mga maraming gawang makapangyarihan. Pero ano sabi ng verse 23? At kung magagay pahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, proginos ko. Ano nga idea? Kailan may? Ano ibig sabihin? Kasi hindi kayo nakatadhana. Wala kayo sa aking. Hindi kayo kabilang doon sa nahirang. Ganun yan. Kaya yung kayo mapili, maligtas, abay, biyaya yun. Sa totoo na ho. Basahin niyo Matthew chapter 25, verse 41, 46. Ipinakita ng Diyos sa hinaharap na may mga tupa at kambing. At hindi na ho natin mababago yung sitwasyon na yon. May mga tupa at kambing. Yung kanan, mga tupa. Yung kambing nasa kaliwa. Sino ang tagapagmana? Yung nasa kanan. Yung mga dadalhin sa impyerno nasa kaliwa. Kaya pa ba natin baguhin yon? Diyos na. Ngayon, sino? Ngayon, bakit tayo mga ngaral? Hindi natin alam kung sino. Pero meron yan. Tulad na yan. Nung kayo pumunta sa Taisan, anong baon ko? Alam kong may maliligtas dito. Are you with me? Pero hindi natin alam, ang tao hanggat buhay, huwag kang titigil. Kasi, ang tatay, ang tagal na namin pinangaralan. 16 years old pala ako, pinangaralan na. Nung maligtas ang tatay at ina yan ako ay 30 years old na. Ibig sabihin, 16 plus, para maging 30, 14 years after, saka sa kapapanalangin, sa katuturo, after 14 years pa bago naligtas. Ngayon, kung kayo magsasabi, hindi pinilip. Hindi ko alam yun. Alam ko may hinirang, may itinadhana, pero hindi ko kilala sila. Kaya hanggang buhay sila, inyong pangaralan. Pag yay namatay, nang ayaw talagang manampalataya, yun ha. Maliwanag ho ba? Pero hanggat buhay yan, wala yang tatak ng hindi pinili. Wala yang tatak na hindi itinalaga. Katamaran na yan. Sa totoo ni katamaran na yan. Alam mo ang hugot sa atin, bakit tayo mag-aaral, mag-aakay? Una, mandato ng Panginoon. Pandalwa, nakikita mo yung biyaya ng Diyos. Kaya pala hindi namatay-matay. Hindi ka pa naliligtas. Ligtas ka na, antayin mo na lang. Malapit-lapit ka na sa tadhana. Okay, Alam niyo sa totoo na mayroon ng isang pastor na kumbaga inalimpungatan. Malala sakit, pero nakasurvive pa. Pero naramdam na daw niya ang ginawa Kasi mamatay. Ito kayo binalik pa ng Panginoon. Akala lang natin, napakalungkot pag-usapan ng kamatayan. Baka pa ikinasa langit ba? Ang tagal kong hindi agad nagpunta din Hindi na sana ako nadagdagan pa ng maraming kasalanan. Kala lang natin yun. Di ka? Maliwanag ko ba? At kung magagaypahay ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Bakit? Kilala na ng Diyos ang Kanya. Kailan? Before the foundation of the world. Tayo, hindi natin kilala. Pero kilala na niya. Paano, Pastor, malalaman kung ako yun? Nagsisisi ka ng iyong kasalanan. At nananampalataya ka kay Jesus na siya lang ang tagapagligtas. Ngayon, kung maniniwala kay Pope, kay Maria at sa mga reliyon, ay malayo ka pa sa katotohanan. Ang tunay na nakatadhana, tingnan nyo, saganang kanya kay Kristo. Tayo tinadhana kay Kristo. Saganang kanya kay Kristo, hindi kay Maria.
Hindi sarili yun. Ang lahat ng maliligtas, lahat ng pinili, lahat ng nakatadhana, pupunta yan kay Kristo. At Holy Spirit ang mag-aakay sa kanila. Okay, maliwanag ko ba? Okay, number 3 na tayo. Ito na, sinasabi ko. Believe. Believe. Number 1, basis. Number 2, before the foundation of the world. Anong punto ko sa believe? Lahat ng nakatadhana, mananampalataya. Tingnan natin po ang verse 5. Na tayo tinalaga niya ng una pa sa pagkukup-kup na tulad sa mga anak. Ibig sabihin, lahat pala ng ililigtas na katadhana ay nakatadhanang maging mga anak ng Diyos. Tama ba? Yan. Paano ba maging mga anak ng Diyos? Basahin natin ang John 1:12. John 1:12 and 13. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Ano ba yung pagtanggap niyan? Hindi yan nagtaas ng kamay. Sumabay sa panalangin. Well, hindi natin yon miniminos, hindi natin yon sinasabihin ng kulto. Tayo lang naman laging kinukulto eh. Hindi naman tayo nangungulto. Bakit? In spite of that, may naliligtas, but not because of that. Marami nang sumabay sa panalangin. Marami nang nagtaas ng kamay. Hanggang ngayon, nasa bilangguan pa rin eh. Wala pa rin pagbabago, hindi pa rin naliligtas. Ang nagliligtas talaga ay pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Not repeat, but repentance. Not repeat after me, but repentance. Ano sabi? Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng ano? Karapatang maging mga anak ng Diyos. So, believe. Believe. God is able to confirm you basis His will. Kailan? Before the foundation of the world. Anong gagawin? Believe. Sabi niya? Pinaliwanag yung pagtanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Sa kanyang pangalan, hindi kay Maria. Hindi sa pangalan ni Kay Buloy. Hindi sa pangalan ng kanino mga leader na reliyon. Lalo namang hindi sa pangalan ng grupo. Kundi sa pangalan niya, ni Kristo. Amen? So, paano mo malalaman na ako, ikaw o ako ay itinalaga sa kaligtasan? Darating ang panahon ikaw ay magbibilib. Are you with me? Ngayon, saan galing yung kakayahang magbilib? Verse 13, tingnan niyo ha, lahat ng tumanggap, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya nga, itinalaga sa pagkukup na tulad sa mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Efeso 1:5. Di ba? At yung palang mga itatanggap o mananampalataya, kaya ipinanganak ng Diyos. Ngayon, saan galing yung kakayahang manampalataya para kayo maging anak ng Diyos? Nilinaw po yan sa verse 13 na mga ipinanganak dahil tumanggap kay Kristo na nampalataya na hindi sa dugo. Ni sa kalooban ng laman. Ni sa kalooban ng tao. Kaya natatandaan natin yung basis. According to His will. Kundi ng Diyos. Even the very principle of faith, believing, yan ay biyaya na ibinigay sa atin. Amen. Ito pa, malapit. Acts 13 verse 48. 13 verse 48. Pakibasa na lahat. Pansinin po natin yung huling pangungusap. Basahin nga ulit ninyo. Kayo ba yung nag-almusal? Okay. Parang sintonado ang yung boses ha. Okay, laksan nyo pa ulit yung huling bahagi. Bakit daw nagsampalataya? Bakit daw nagsampalataya? Ay, diga. Paano yan? Kaya ka pala nanampalataya, nakatalaga. Paano yung hindi? Ay, di. Ganun lang yan. Alam nyo, hindi tayo pwedeng mas maawain pa sa Diyos.
Alam niyo ba, maging ang mercy ng Diyos, ako'y naaawa sa gusto kong kaawaan. Ako'y nagpapatigas sa gusto kong pagpatigasin. Bakit? So, totoo na, hindi naman tayo nakakaawa. Ang sabi ng Bible, tayo nakakapandiri. Tayo kasuklam-suklam. Inilarawan tayo sa Isaiah na parang isang sugat na biak na walang kagalingan, nagnanaknak. Tayo inihalimbawa sa ketong na walang kagalingan. Tayong mula paa hanggang ulo ay isang sugat na walang kagalingan, na parabagang yung hindi naghihilom na sugat na bulok. Ganyan ang makasalanan, nakakapandiri. Ang tawag niya ng Bible ay karumal-dumal. Hindi ka kaawa-awa. Kaya nga sobrang naawa siya dahil naawa siya. Hindi dahil sa ikikaawa-awa. At ano naging ground? Si Kristo. Alam mo, apart from Christ, hindi ka kaawa-awa. Tinakluban lang tayo ng inusinting buhay ni Kristo. Kaya tayo tinatanggap na niya. Ano? Naintindihan niyo ba yan? Alaysin mo si Kristo. Karumal-dumal ka. Pero bakit ikaw tinatanggap ni Kristo matuwid, banal, at napatawad? Dahil ni Kristo. Bakit? Si Kristo ang lubos niyang kinalulugdan. Matthew 3 verse 17. Pero bakit siya nabugbog? Kinuha niya ang ating kasalanan. Bakit tayo tinanggap ng Ama? Ibinigay naman sa atin ang kanyang katwiran at kabanalan. Kaya na kay Kristo ang pagtatalaga. Nagpasya na ang Trinity sa walang hanggan na si Kristo ang magiging dahilan kung bakit matatanggap tayo ng Holy Spirit at ng Ama. Bakit? Kukunin niya ang katawan ng tao. Siya yung taong kakatawan na walang kasalanan para sa makasalanan. Salamat ang Diyos. Naawa. Amen? At lalong salamat kung kasama ka doon. Kaya huwag kang parang somebody. Hindi niyo ba alam na kinaawaan ka lang? Are you with me? Believe. At nagsisampalataya sino? Sino nagsisampalataya? Lahat ng mga itinalaga. Saan? Sa buhay na walang hanggan. Ay, ganda, may malabo pa. Bit ka na ng palataya? Bit ka na attend? Kaya biyaya kay. May kinawiwili din. Wala naman ditong bingo. Di ka? Wala naman ditong tumaya. Wala naman nasagaw dito. Ano tumama? 8.26. Wala naman dito eh. Wala naman ditong kindingan. Wala naman ditong disco. May kinabalik. Tapos ang Bible pa natin, wala naman picture. May nagbabasa. May nawiwili ka dyan. Mirakulo yan. Mirakulo yan. Kaya sa akin, ang ebidensya na ikaw hinirang, itinilaga, naligtas, hindi dahil sa ikaw nagtaas ng kamay. Hindi dahil sa ikaw sumabay sa aking panalangin. Alam mo ang ebidensya? Ba't ka nabalik? Ibig sabihin, may biyaya. Amen? Namumura ka pa dito. Kala yung pastor nyo, kung mag-preach, parang nagmumura. O, ibig minumura ka na, ibalik ka pa. Biyaya yun. Yung mga worker niya, pakinggan niyo pa yung mga worker niya, kumasabong ko yung mga yan. Hindi naman pagka tama. Pag mali, at saka ang kita ko yung mamimihasa. Pagkita ko mamimihasa, inaagapan ko na agad. Kung hindi ligtas mga yan, kung pipilay-pili na pastor, kalam ko siya. Hindi, Diyos ito eh. Ang pinag-uusapan dito, Diyos. Bakit? Ba't ako nagpastor? Diyos din. Alam mo, walang matinong pastor na gusto magpastor. Lahat na nagpastor, ayaw magpastor. Salamat ako'y napabilang doon. Sa totoo na yan, inaamin ko yun. Ba't ko gugustuhin itong tayong ito? Pero wala magagawa. Pag Diyos nga nagtadhana, ay wala eh. At ang sabi ko pa, kung ako'y matutuloy magpastor, hindi ang dagatan. Dahil kung kayo nauna-una din sa dagatang are, ay hindi nyo rin ito gugustuhin. Di nga, Ninang Lina, dito ka rin Lina. Inay Loleng. Naku, unang Bible sa Inay Loleng. Naka-tricycle kami, hindi ko alam. Palay tagmak na kami ng putik. Wala akong kalam, wala. Turo ako ng turo. Sa kanila sinabi ng Inay Loleng, Pastor, pag uwi nyo lang sa kayo maligo. Bakit po? Hindi niya sinasabi mabait eh. Ayaw ko mapahiya. Pero sa totoo na,
kulapol ng putik. Ganyan ang daan sa Ilaya. At pag dinalang i-tricycle sa itaas, naiiwan ang sidecar. Ganyan ka-high-tech tayo dati. Nang umakyat, iwan. Ang sidecar, ang natira na lang yung motor. Ano? Kaya ang Bible study ko, puro sa paligid lang. Bakit? Yun ang kaya ng sasakyan. Oh, nung masundan, jeep na pula. Ayan, namang problema. Nag-8-8. Talagang pag nagsisimula, puro lakas ng loob. O, ngayon naman, nag-9-9 na. Amen? Pakwatugs-kwatugs na lang. Biyaya ng Diyos. Bakit? Kaya purihin ng Panginoon. Then last, beyond doubt, salvation. Ano ibig sabihin ko diyan? Pag ikaw ay confirmed by God, God is able to confirm you, number one, basis, before the foundation of the world, then believe, then beyond doubt, salvation. Ano ibig sabihin lang? Tiyak na ikaw ay maliligtas. Tiyak na ikaw ay ligtas kapag ikaw ay itinalaga ng Panginoon. Bakit? Hindi nagkakamali ang Diyos. Wala sa bokabularyo ng Diyos ang mabigo. Amen? Ang Diyos ba'y ngal-ngal na sa mga nasa impyerno at siya'y bigong-bigo? Naging Diyos pa ako. Yan ang lalim. Alam niyo ba ang datos sa Diyos? Nagsimula lang nung bumagsak sa kasalanan. Si Adan at si Eva na walang kasalanan, wala namang question. Masaya sila sa piling ng Diyos. Kailan dumating ang mga question at ang mga pagdato sa Diyos nang bumagsak na sa kasalanan? Kaya ang kasalanan, depraved talaga yan. Klaro ba? Verse 5. Verse 5. Sige, bilisan na lang natin. 11, 7. Na tayo tinalaga niya ng una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak. Lahat ng itinalaga para maging anak, magiging anak talaga. At pag anak, palangit yan. Then verse 7. 11. Saan ba tayo? Yan, verse 11. Ano sabi niyan? Sabi muna. Na sa kanya'y meron tayo ng ating katubusan. Amen? Sa pamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ay sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Biyaya po yan, hindi po yan tayo deserving. And then verse 11, tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una pa ay sa pasya niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Mga kapatid, yan ay beyond doubt salvation. Ibig sabihin, sure yan. Then verse 13, na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo magsampalataya, ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Verse 14, na siyang patuto ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aaral ng Diyos, sa ikapupuri ng kanyang kalwalatian. Kaya niyo po ang kaligtasan natin sa kapurihan ng Panginoon. Romans 8:29-30. Dito ako magtatapos. Hindi ito pwedeng patulan katulad ng Bible School. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ibig sabihin, iniibig na niya, noon pa, kasi ayan ay prognosko, that is relational knowledge. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya maging panganay na maraming magkakapatid. Verse 30. Yan. Yaong mga tinalaga niya ay kanyang tinawag. Yung kanyang mga tinawag ay inaring ganap. Yung kanyang mga inaring ganap ay niluwalhati naman niya. Puro yan pinangyari na bagaman hinaharap pa. Puro mga past tense na eh. Bakit? Sa ating lang naman may future. Are you with me? Sa Diyos, ang lahat ay eternally settled. Sa atin may dispensation, pero sa Diyos, lahat ng yan ay presente. Klaro ba? Kaya kung ikaw ngayon ay isa ka sa nananampalataya kay Kristo, mabigat sa iyong budhi ang kasalanan, masaya ka sa Bible, gusto mo ang company ng believers, nangihina ka pero ibinabalik ka ng Panginoon, yan na yun. Yan na yun.
Amen? Alam niyo ba, mga kapatid, nakita ko sa Bible, dito ako magtatapos. Huwag niyong isipin. Ito hindi ko binibigay sa inyo para kayo i-encourage. Siguro, both side, encourage in two sense. In two sense. Encouragement na ano? Paano ba yun? Paano ko sasabihin? Ito, intindihan niyo ha? Hindi ko kayo na-encourage para ito ay gawin. Ini-encourage ko ito kayo na pag kayo ganito, save ka pa rin. Naintindihan niyo na ba ako? Siguro yung mga theologian lang talaga nakakaintindihan nito. No? Okay, ganito. Kilala niyo ba si Lot? Sino si Lot? Siya'y pamangkin ni Abraham. Nung sumubra ang dami, nagkakaribok ang kanilang mga pastor, pinipili ni Abraham kung saan mo gusto. Saan siya pumunta? Sa Sodoma at Gomorrah. Ano ang nangyari sa kanila? Napasama. Na-impluensyahan ng environment ng Sodoma at Gomorrah. Ngayon, ang tanong, pinagtibay ba ng Biblia na si Lot ay ligtas? Mapapasa niyo yan. Pero niyo ba, kapatid? Ligtas siya. Ligtas siya. Ngayon, alam niyo bang si Lot ay nagkaanak sa kanyang mga anak? Are you with me? Kung sa iba yon, hindi naligtas. So, yun ang isa kong encouragement. Wag hindi magsisisit babalik dahil kihiyang-hiya na sa iyong sarili. Magsisi ka. Mapighati ka sa iyong kasalanan. So, yun ang encouragement. Pero ang discouragement, huwag mo gagayahin si Lot. Kasi alam niyo ba, sabi ng ibang mga kulto, bakit expose ako sa kulto? Sabi nila, pumatay, nagkaroon ng immorality, ligtas pa rin, bit si Lot. Ang tawag ng Diyos kay Lot ay matuwid. Pero siya'y napipighati araw-araw sa kasalanan. May count tayo ng prodigal son. Yan ay halimbawa, magpakalima-limahid mo na sa panghihina. Kung anak ka ng Diyos, bumalik ka lang. Kaya encouragement in two ways. Bumalik ka at ligtas ka pa rin. Grabe ang biyaya ng Diyos. Bakit? Anak ka na niya eh. Pag tunay kang anak, hindi talaga mawawala ang pagiging anak niya. Ang nawawala ay yung kagalakan. Hindi ang kaligtasan. Ibig ka naman mabubuhay ng malungkot kung pwede kang maging masaya. Ay di bumalik ka sa Diyos. Klaro ba? So ganun po yan. Tayo pong manalangin. Panginoon Diyos,